Isa lang ba na libangan ang astrology at hindi ito makasisira? Ug dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alagad si Brother Edgar Luna. Sister Elaine, God bless us. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuoran. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa astrology. Isa lang ba na libangan ang astrology at hindi ito makasisira? Bago pa natin yan tatalakayin mga kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Edgar Logan channel. Like, comment, and share. Kung may mga katanungan kayo, mga kapatid, mag-message lang upang marami pa tayong matututunan sa ating pananampalatayang Katoliko. Pa-shoutout na rin po ako kay Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuoran. So mga kapatid, tatalakayin natin ngayon patungkol sa astrology. Na isa lang bang libangan ang astrology at hindi ito makasisira? Mali itong pag-iisip mga kapatid, dahil ang astrology ay isang uri ng superstition o pamahiin na maaaring makapapahamak. Lumalaki ang popularidad nito dahil sa grupo na tinatawag na The New Age. Pero wala talaga tayong makikitang scientific evidence na mayroong impluensya sa ating buhay. Halimbawa, ilagay na lang natin na mayroon silang impluensya sa ating buhay. Ang kanilang gravitational fields makapagdulot siguro ng sakit ng ulo o iba pang epekto. Ang mahirap tanggapin na ang malaking importansya na ibinigay sa oras at petsa sa pagsilang ng isang tao. Ang astrology mga kapatid ay binabase sa pagkwenta ayon sa oras at petsa sa pagsilang ng isang tao. Malinaw na ito ay kalokohan lamang. Kung obserbahan ang buhay ng dalawang tao na isinilang sa kaparehong panahon, ang buhay ng dalawang tao na isinilang sa kaparehong panahon ay malaki ang pinagkaiba, na magkakaiba talaga ang tao na maisilang sa iba't ibang panahon. Ang mga newspaper ay nagbibigay ng maling impormasyon patungkol sa astrology sa kanilang pagbabasa sa pamamagitan ng paglagay ng horoscope. Siguro hindi ka naniniwala sa kanilang hula, pero ang ibang makabasa ay madaling maniwala. Mga kapatid, kung nakapagpatibay ang kanilang paniniwala sa panghula, lumalayo naman sila sa katotohanan na itinuro ng Kristyanismo. Kadalasang naniniwala sa astrology ay bunga ng pagbaba ng kanilang paniniwalang Kristyanismo. Ayon pa ni G.K. Chesterton, kung hihinto ang tao sa paniniwala sa Diyos, ay naghahanap sila ng iba pang paniniwala. Ang astrology ay makagagawa na iba pang paniniwala, at hanggat mawawala na talaga ang paniniwala mo sa Diyos. Kung naghahanap ka ng teksto patungkol sa astrology, ito ang sumusunod.
Mababasa natin sa Isaiah chapter 2 verse 6. Sapagkat iyong binayaan ang iyong bayan na sangbahayan ni Jacob, sapagkat sila'y puspos ng mga kaguliang mula sa silangan at mga inkantador ng mga Filisteo, at sila'y nangagkikipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang lupa. Mababasa rin sa Isaiah chapter 47 verse 13 hanggang 15. Ikaw ay yamot sa karamihan ng iyong mga payo. Magsitayo ngayon ang manghuhula sa pamamagitan ng langit at ng mga bituin, ang mga mangilalat ng tungkol sa buwan, at siyang magligtas sa iyo sa mga bagay na mangyayari sa iyo. Narito sila'y magiging gaya ng isang pinagputulan ng trigo. Susunugin sila ng apoy. Sila'y hindi makaliligtas ng bangis ng liyak. Hindi babaga ng mapagpapainitan o magiging apoy na mauupuan sa harap. Ganito mangyayari ang mga bagay sa iyo na iyong ginawa. Silang nangalakal sa iyo mula sa iyong kabinataan, ay lalaboy bawat isang kaniyang sariling lakad. Walang magliligtas sa iyo. Mababasa rin mga kapatid sa Deuteronomio chapter 18 verse 9 hanggang 14. Pagpasok mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magngaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamain, o inkantador, o manggagaway, o inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamain at sa mga manghuhula. Ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Mababasa rin sa Levitico chapter 19 verse 31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpaahawas sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Mayroong mga Katoliko at ibang mga tao na nagsasabi na ang tatlong tao na may karunungan na binanggit sa Ebanghelyo ay mga astrology daw. Sabi pa nila tinanggap daw sa bagong kasulatan ang astrology. Pero hindi ito totoo mga kapatid. Ang mga taong may karunungan na sumusunod sa bituin, noong bata pa si Jesus, napabasa sa Mateo chapter 2 verse 1 hanggang 12, ay tinatawag sa salitang Latin na magi, kung saan nanggagaling ang salitang magician. Itong salitang Latin ay kinuha galing sa salitang Griego na maugi. Posibleng ang ibig sabihin nito ay ang snake oil o salesman na sa dating panahon. Pero hindi pejorative, kaya may masamang kahulugan. Ang paggamit ni San Mateo sa ganitong salita, hindi siguro yan ang ibig niyang sabihin. Ang malinaw na makikita natin sa ganong salita na itong mga tao na ito ay hindi natin alam kung ilan sila. Pero sa tradisyon, sila ay tatlong tao na may karunungan. Tinatawag nila noon na astrology daw. Pero maling pag-iisip mga kapatid na katulad sila sa mga astrologers na ating makikita ngayon. Mas insakto pa na paniwalaan na sila ay kabilang sa proto-astronomers. Nag-uumpisa pa ang astronomers. Hindi gumagawa ng horoscope para sa mga mayaman at sa mga taong madaling
maniwala. Ang pinaniwalaan ng unang panahon na ang bawat tao ay may presenta ng tig-iisang bituin sa unang magpakita sa kanya sa panahon ng kanyang pagsilang. Kung iyon ang basihan, makikita natin ang sinasabi ng Biblia, mas tutugma pa ang mga lumang klase ng astronomy kaysa astrology na inilalagay sa mga newspaper ngayon. Yun lang po lahat mga kapatid, at sana marami kayong natutunan sa maikling video nito. At maraming na rin salamat sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe Edgar Logan Channel. Ito po ang inyong lingkod, Sister Bilin. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.